Alam ng masamang demonyo kung ano ang parusa sa pagbasag ng kristal, kaya't hindi niya ito binasag kundi ginamit siya at ang kanyang mga kaibigan. Bukod dito, si Black Scythe ay nag-iisang pumatay sa banal na tagapagparusa na parang wala lang. Ngayon, tinitigan si Ryu na parang isang gutom na aso, naisip ni Young Man. Kung lamang siya ay sapat na makapangyarihan, tatamaan niya ang mukha ng salbaheng iyon ngayon. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nakahawak ng mahigpit sa kanyang mga kamay. Sinabi niya sa kanyang sarili na wala siyang magagawa at talagang nakakainis iyon. Wala na siyang ibang pagpipilian, ngunit least na nais niyang iligtas ang kanyang buhay. At para magawa iyon, kung kinakailangan niyang makipagkamay sa demonyo, kailangan niyang gawin iyon. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumapit kay Ryu, tinatawag ang kanyang pangalan, at lumingon si Ryu at nagtanong sa malalim na boses, "Ano iyon?" Si Young Man, ngayon na may magalang at respetadong tono, ay nagtanong kay Ryu kung ang kanilang kasunduan mula sa nakaraang round ay nananatili pa. Tulad ng sinabi ni Ryu na siya ay magbabantay kay Young Man kung siya ay magiging tagasunod ni Ryu at gagawin ang lahat ng sinasabi ni Ryu. Kaya't ginawa niya ang lahat ng sinabi ni Ryu sa nakaraang round. Nang marinig ito ni Ryu, bahagyang tumawa siya, sinabing oo, naaalala niyang sinabi iyon, ngunit hindi na niya kailangan ng tagasunod. Ipinaliwanag ni Young Man na wala na siyang command skill. Kaya ano ang silbi ng pagkakaroon ng zone leader na walang command skill? Para itong pagkakaroon ng aso na hindi kumagat at hindi niya kailangan ng aso na walang pangil at ngipin. Hindi na rin banggitin, karamihan sa mga manlalaro ngayon ay nakakuha na ng kanilang mga klase. Kaya kahit na mayroon si Young Man ng kanyang command skill, hindi pa rin siya kakailanganin dahil hindi ito gumagana sa mga manlalaro na may klase. Nang marinig ito, si Young Man ay naubusan ng salita, hindi alam kung ano ang gagawin. Si Ryu, na may mainit at maliwanag ng ngiti, ay nagsabi, "Wala ka ng halaga, kaya maaari ka nang umalis." Nang marinig ito, si Young Man ay labis na nabigla, ang kanyang mukha ay naging maputla at takot ang bumalot sa kanyang mukha. Naisip niya na ngayon lahat ay tutok sa kanya upang maging susunod na zone leader at habang siya ay nasa ganitong estado, wala siyang magagawa. Ito ay karma para sa kanya. Nang marinig ito, sinimulan ni Young Man na tumingin sa kaliwa at kanan, naghahanap ng mga potensyal na banta. Ngunit wala siyang nakita na dumarating upang patayin siya. Ang layunin ng araw na ito ay 6,700 buhay. Mangyaring, marami sa inyo ang hindi nakasubscribe sa channel, kaya't mangyaring mag-like at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Ngayon, ipagpatuloy natin. Pagkatapos, si Ryu, na may ngiti sa kanyang muka, ay nagsabi na huwag masyadong mag-alala dahil si Young Min ay nasa panganib lamang na maging target. Hindi naman lahat ay sabay-sabay napapatay sa kanya ngayon. Sa katunayan, hindi maraming tao ang nagtatarget kay Young Min. Nang marinig ito, nag-alala si Young Min at tinanong si Ryu kung ano ang ibig niyang sabihin na hindi siya target ng mga manlalaro sa katotohanan. Magalang na ipinaliwanag ni Ryu na dapat alam ni Young Min na mas mabuti kaysa sa sinuman kung ano ang nangyari sa nakaraang zone leader. Well, namatay siya at ang mga zone leader ay palaging nagiging target ng ibang tao. Kaya't hindi maraming tao ang magta-take ng panganib na maging zone leader para lang maging target ng ibang manlalaro. Ang gantimpala ay hindi nagkakahalaga ng panganib. Nang marinig ito, sumang-ayon si Young Min kay Black Scythe. Naisip din niya na kahit siya ay nais na ipasa ang posisyon ng zone leader sa ibang tao kung mayroon siyang pagpipilian. Kaya, oo, hindi siya nasa malaking panganib ngayon. Habang si Young Man ay malalim ang iniisip, mula sa likuran, ang bodyguard at si Aran ay dahan-dahang lumapit sa kanila. Nakasuot sila ng magagarang damit, armor, at may dala ng mataas na kalidad na mga sandata. Nang makita sila, si Young Man ay nagulat at medyo nag-alala, iniisip, bakit sila papalapit sa amin? Nandito ba sila upang patayin ako o maghiganti? Pero si Arun ay diretsong hindi pinansin si Young Man, at may magalang at mainit na ngiti, unang binati si Ryu, tinatanong kung kumusta na si Ryu. Lumingon si Ryu kay Arun na may malamig na tingin at pagkatapos ay ang bodyguard ay magalang ding bumati kay Ryu. Tinanong niya si Ryu kung naaalala niya sila at sumagot si Ryu na oo, naaalala niya sila.
Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit sila narito at kung may gusto ba silang ipahayag sa kanya. Ang bodyguard, habang tinititigan si young man, ay nanatiling magalang ang tono at may ngiti habang sinasabi na wala namang masyadong bagay. Gusto lang nilang magpasalamat kay Ryu muli dahil nailigtas sila mula sa isang tiyak na salbahing tao. Nang marinig ito, si young man ay nagalit at tinanong kung sino ang salbahing iyon, handang makipag-away. Gayunpaman, pinigilan siya ni Ryu sa isang simpleng galaw ng kamay, parang tapat na aso na sumusunod sa kanyang amo. Si Ryu, na may malamig na tingin ng mamamatay tao, ay sinabi sa bodyguard na naipahayag na nila ang kanilang pasasalamat dati at isang beses lang sapat na ang magpasalamat. Sumagot ang bodyguard na talagang labis silang nagpapahalaga kaya't nais nilang ipahayag ang kanilang nararamdaman. Nagpasalamat siya kay Ryu muli na binanggit na ang pasasalamat na ito ay mula sa kanilang CEO, Heavenly Demon, na labis ding nagpapahalaga kay Ryu. Habang sila ay nag-uusap, si young man ay patuloy na tinititigan ang bodyguard na parang isang galit na aso na handang kumagat. Pagkatapos ay nagpatuloy ang bodyguard sa kanyang pag-uusap. Sinabing dahil nasa paksa na sila. Ngunit bago pa siya makapagsimula ng kanyang pangungusap, pinigilan siya ni Ryu at lumingon. Sinabing hindi siya interesado sa anumang sasabihin ng bodyguard. Ngayon na tinanggap na ni Ryu ang pasasalamat, dapat na rin silang umalis. Nang marinig ito, medyo nalungkot si Aran. At sa susunod na sandali, sa labis na pag-aalala at kaunting nerbiyos, pinigilan niya si Ryu habang hawak ang isang mababang antas ng purple mana crystal. Sinabi niya na sana ay makinig lang siya sa kanya sandali. Gusto niyang ibigay ang batong ito kay Ryu bilang tanda ng pasasalamat at magiging masaya siya kung tatanggapin ito ni Ryu. Pinaliwanag ni Aren na sa ikatlong round, nakakuha siya ng natatanging klase, isang summoner. Pinilit niyang huwag itong tanggihan. Si Ryu, sa kabilang banda, napansin ang bihirang mababang antas ng purple crystal sa kamay ni Aran at medyo nagulat. Hindi niya inasahan na magkakaroon si Aran ng ganitong bagay. Si Aran, na tila kinakabahan at medyo nagpanik, ay nagsabi kay Ryu na mas mabuti na magbigay siya ng isang bagay kaysa sa simpleng pasasalamat. Sa wakas, nailigtas ni Ryu ang kanyang buhay mula sa pagkasira kaya talagang nagpapasalamat siya sa kanya. Pagkatapos, iniunat ni Ryu ang kanyang kamay at maingat na kinuha ang mababang antas ng purple mana crystal mula sa kamay ni Aran, na nagpapahayag na talagang nagustuhan niya ang regalo. Bilang tugon, nagpasalamat din si Ryu kay Aran. Ngayon, hawak ang purple crystal sa kanyang kamay habang pinag-aaralan ito, naisip ni Ryu na wala siyang dahilan para tanggihan ang kanyang regalo kapag nagbigay siya ng napakahalagang bagay ng libre. Nagpasya siyang kapag umuwi siya, susubukan niyang lumikha ng isang mababang antas ng mana stone mula dito. Sa kabilang banda, si Aren, na patuloy na kinakabahan at hawak ang kanyang mga kamay, ay nagtataka kung nagustuhan ba ni Ryu ang kanyang regalo. Nagsimula siyang maging mas nerbiyos, iniisip kung baka nagalit si Ryu dahil ang batong ibinigay niya ay mukhang napaka-ordinaryo. Nag-alala siya na baka hindi na siya kausapin ni Ryu sa hinaharap. Samantala, ginagamit ni Ryu ang kanyang kakayahan sa pag-iisip at narinig ang mga iniisip ni Aran. Naisip niya na hindi alam ni Aran ang tunay na halaga ng purple crystal. At kung alam niya ang halaga nito, malamang ay hindi niya ito ibinigay sa kanya. Si young man, na nagmamasid sa lahat ng ito, ay nag-isip na mayroon din siyang katulad na bato. Narinig ni Ryu ang mga iniisip ni young man dahil siya ay nasa loob ng 10 metrong saklaw nito. Si young man, habang kinakagat ang kanyang mukha, ay naalala na ang batong iyon ay tinatawag na isang black diamond. Nang marinig ni Ryu ang pangalang Black Diamond, nagulat siya, nagtataka kung talagang mayroon si young man ng Black Diamond. Kung mayroon siya, kailangan ni Ryu na maghanap ng paraan upang makuha ito. Ipinaliwanag ni Ryu na ang Black Diamond ay isang material na item na may napakababa na tsansa na mahulog kapag pumatay ng halimaw. Isang item na sobrang hirap hanapin, mas mahirap pa kaysa sa mana stones, at ang makakuha ng isa sa ikalawang round ay halos imposibleng mangyari. Pagkatapos, habang nakangiti ng kaunti, naisip ni Ryu na nahuli si Youngmin na may ganitong mahalagang item sa kanya. Hindi alam ni Ryu kung siya ba ay may magandang kapalaran o masama. Pagkatapos, si Aren,
na patuloy na kinakabahan at hawak ang kanyang mga kamay, ay nagtanong kay Ryu kung kailangan ba niya ng protection barrier. Kung kailangan niya, maaari niyang ipatupad ito kay Ryu at malaki ang maitutulong nito sa depensa ni Ryu. Nang marinig ito, tinanong ni Ryu si Eren kung ano ang barrier na ito. Ipinaliwanag ni Eren na sa ikatlong round, nakakuha siya ng natatanging klase, isang summoner, at pagkatapos, ang kanyang ekspresyon ay naging medyo masaya at masigla. Habang hawak ang kanyang dibdib, sinabi ni Eren na ngayon ay maaari na siyang mag-summon ng maliliit na fairies. At ang mga fairies na iyon ay makakagawa ng protection barrier at makakagawa pa ng kaunting healing magic. Kaya kung kailangan ni Ryu, ngunit, si Ryu ay talagang isang giga-chad at mananatiling single, birhen, at isang loser. Kaya't pinutol ni Ryu si Eren sa kalagitnaan at sa malamig na tono ay sinabi niyang pinahahalagahan niya ang alok, ngunit hindi na kailangan at sa tingin niya ay hindi niya kailangan ang protection barrier. Nang marinig ito, medyo nalungkot si Eren at sinabi, "Okay, ayos lang." Pagkatapos, yumuko si Eren sinabing dapat na silang umalis at umaasa siyang gagawin ni Ryu ang kanyang makakaya sa round na ito. Tumugon si Ryu na nagsasabing umaasa rin siya ng magandang kapalaran para kay Eren at sa bodyguard. Sa ganitong paraan, umalis na si Eren at ang bodyguard at nagsimulang lumayo kay Ryu. Si Yang Min ay nagsimula ring lumayo kay Ryu, ngunit ang atensyon ni Ryu ay nakatuon kay Yang Min. Bago makaalis si Yang Min, pinigilan siya ni Ryu na nagulat kay Yang Min at siya ay bumalik at nagtanong, "Ano?" Pagkatapos, sinabi ni Ryu sa isang seryosong tono kay Yang Min na pagsisisihan niya ang pag-alis na ganito. Nang marinig ito, naguguluhang si Yang Min. Habang kinakamot ang kanyang ulo, ay nagtanong kay Ryu kung ano ang ibig niyang sabihin dahil hindi niya maintindihan. Ipinaliwanag pa ni Ryu na sinabi na niya sa kanya dati na si Yang Min ay isang walking target, hindi ba? Si Yang Min, sa kabilang banda, ay sumagot na, "Sandali lang." Sinabi ni Ryu na hindi maraming tao ang tututok sa kanya at ngayon ay sinasabi ni Ryu na siya ay isang walking target. Ipinaliwanag pa ni Ryu na sinabi niyang hindi maraming tao ang nagtutok kay Yang Min. Hindi ibig sabihin na wala talagang tao na tututok sa kanya. Sa seryosong tono ni Ryu habang tumitingin sa kaliwa at kanan, ipinaliwanag niya na karamihan sa mga manlalaro ay nakakakuha ng mga klase pagkatapos umabot sa level 10. Ngunit tiyak na may mga manlalarong walang klase, kaya tiyak na tututok sila kay Yang Min sa sandaling magsimula ang round. Nang marinig ito, medyo nag-alala at nagulat si Yang Min. Napagtanto niyang may katotohanan ang sinasabi ni Ryu. Nagpatuloy si Ryu sa kanyang paliwanag na sinabing may hindi bababa sa 1,000 tao at sa tingin ba ni Yang Min na wala ni isa sa kanila ang tututok sa kanya? Pagkatapos, nag-aalala si Yang Min na may pag-aalala ay nagtanong kay Ryu kung ano ang dapat niyang gawin. Si Ryu, na may mainit at mapanuksong ngiti, ay sumagot, "Well, tutulungan ni Ryu si Yang Min na maiwasan ang pagtutok kaya huwag mag-alala si Yang Min." Nang marinig ito, talagang natuwa si Yang Min at bago siya makapagsabi ng salamat kay Ryu, pinigilan siya ni Ryu sa kalagitnaan na nagsasabing, "Sino ang nagsabi kay Yang Min na tutulungan siya ni Ryu ng libre?" Nagpatuloy si Ryu na sinabing nakita ni Yang Min si Aran na nagbibigay sa kanya ng isang batong bagay, di ba? Para sa pagtulong sa kanya. Kaya't mayroong ba si Yang Min na katulad nito? Tanging kung magbibigay si Yang Min ng isang bagay kay Ryu, saka lamang siya makakatulong kay Yang Min. Nang marinig ito, si Yang Min, na may halo-halong emosyon, medyo masaya at excited at medyo kinakabahan, ay agad na binuksan ang kanyang inventaryo na nagsasabing mayroon nga siyang isang batong katulad nito. Pagkatapos ay kinuha niya ang Black Diamond na nagsasabing hindi ito eksaktong pareho. Ngunit nakuha niya rin ito habang pumapatay ng mga halimaw, kaya gagana ba ito? At agad na kinuha ni Ryu ang Black Diamond at ipinaalam ng sistema kay Ryu na nakuha niya ang Black Diamond, isang material para sa crafting. Pagkatapos suriin ang paglalarawan ng Black Diamond Stone, unang tinanong ni Ryu si Yang Min kung mayroon pa siyang ibang item na maibibigay. Si Yang Min, na humahawak sa kanyang dibdib, ay nagpanik na nagsabing, wala na siyang ibang item. Iyon na ang lahat na mayroon siyang maibigay kay Ryu. Mayroon lamang siyang ilang gears
Ngunit parang umarte si Yang Min na para bang tinanong siya ni Ryu na ipakita ang kanyang katawan o kung ano. Pagkatapos, si Ryu na pinanatili ang kanyang malamig na ugali ay nagsabing huwag mag-alala dahil hindi kukunin ni Ryu ang mga gears ni Yang Min kahit na ibigay pa niya ang mga ito ng libre. Sumagot si Yang Min na ngayon na ibinigay na niya kay Ryu ang item na gusto niya. Tutulungan ba siya ni Ryu ngayon? Lumiko si Ryu at habang naglalakad ng may kumpiyansa ay sinabi, "Oo, tutuparin niya ang kanyang pangako, kaya dapat nang tumigil si Yang Min sa pag-aalala." Sa mga sandaling iyon, isang masamang ngiti ang umabot sa buong lugar. At oo, ito ay ang napaka-hot na anghel. Lumitaw siya sa hangin na nagsasabing, "Kayong mga maruruming unggoy, nagtipon-tipon kayo sa tamang oras gaya ng dati. Pagkatapos, sa isang mapanuksong ngiti habang lumulutang sa hangin at binibilang ang mga manlalaro, sinabi niyang, "Mukhang mas kaunti ang mga manlalaro kaysa dati," na nangangahulugang may ilan sa kanila ang namatay sa totoong buhay.